Hi, everyone. Welcome back to Stellar Freelancing Academy. I'm Lala, a course facilitator at the Academy, and today I'm with Coach Maya, who will be sharing with us her freelancing journey. She will be talking to us some tips and secrets on how she was able to balance her role as a coach, as a freelancer, and as a mom. Kaya nyo yon? This amazing woman has been in the freelancing industry for 13 years. And I first met her nung nag-enroll ako in one of her classes. And I have to say, I did learn a lot. So without further ado, let me introduce to you guys Coach Maya. Hi, Coach. How are you? Hi Lala, I'm good. How about you? I'm feeling great. Kamusta po feeling niyo na ngayon? Kayo naman po ang nasa hot seat ngayon. Parang hindi ako sanay kasi ako yung usual na nag interview ano. Pero grabe, sobrang thank you Yes. dun sa introduction mo sa akin na para bang napaka dami kong ginagawa. Pero sa totoo lang, nasanay na lang ako sa routine ko kaya hindi ko na siya nare-realize na ganun para karami yung ginagampanan kong roles every day. So ayan, thank you again. Yeah. And I'm sure, Coach, that after this, a lot of people, especially women who are also career women like you, will be inspired to follow your footsteps. So, are Oo. you ready for our first question? Yeah, sana ma-inspire natin yung mga kapwa nating mga stay-at-home moms kasi yun yung mga gusto Yes, nating i-inspire talaga, yun yung gusto nating matulungan kasi syempre pag mga stay-at-home moms, yun yung mga kailangan ng extra income. so true. Yes. And I Yeah. can personally relate to that. Yes. Okay. Sige. So, let's jump into the first question. So, Yeah, parang let's go beauty ahead. pageant lang to. Okay. So, Sige. how did you stumble upon freelancing? I'm sure a lot of people are asking, paano po kayo napasok sa freelancing? So ayan, it's a funny story ano. Dati noon baby pa lang yung second son ko kasi I have three kids. So baby pa lang siya. Papunta ako ng Manila that time kasi doon pa kami nakatira sa Quezon City. So someone na Mm-mm. nakasabay namin sa bus, nakikita kasi na nag-struggle kami nung kapatid ko kasi parehas kaming may baby that time. Sabing ganun sa amin, Mm. biglang out of the blue, bigla lang niya sinabi na, try mong maghanap ng online jobs. So, sabi ko sa isip ko, alam mo yung parang may bulb na nag-light up dun sa mind ko. Sabi sa akin, oo nga no, nag-exist nga pala yung mga online jobs, bakit di ko to naisip dati? So, that's the time na nag-start ako mag-search. So, ayun, Wow. actually, nung nag-search ako na ganun, most of the jobs na nakikita ko, puro mga BPO. Kaso, ayun nga, hindi Yeah. naman ako ganun kagaling magsalita. Yung hanggang ngayon, di pa rin ako confident sa the way na magsalita ako. Pero yun, I can say that I am improving naman. Kasi yung mga interviews dati, dinadodge ko siya ngayon, Mm. hindi na. Ayun, kumbaga, mas pinapractice ko na na magsalita ngayon. So, ayun, kahit pa paano nag Ah. improve naman na. Pero, ayun, nung nakita ko yung mga ano na yun, hindi ako natanggap. Actually, yun nga. Yun yung mga struggle kasi hindi naman lahat ng yung mga matagal na sa freelancing ay nung nag-apply natanggap agad, hindi. So, Yes. nung ano ko yun, nag-stop muna ako kasi pakaramdam ko hindi nagpo-progress yung ginagawa ko that time. So, nagkataon naman na nag-reconnect ako sa isang friend ko na taga rito rin sa Nueva Ecija. Sabi ko sa kanya, that time kasi busy pa ako doon sa mga Facebook games. Parang nagpapa-gift ako sa kanya doon sa Facebook games. Sabi niya, Oo. sabi niya sa akin, ay hindi ako naglalaro ng ganyan sis kasi busy na ako sa online jobs. Sabi ko, ay Mm. talaga? Alam mo ba naghahanap din ako ng mga online job? Ano yung online job na yan? So ayun, siya yung nagturo sa akin ng mga pay to click, yung mga kung ano-ano pang racket na mga coins lang talaga, yung mga cents lang yung ma-earn mo. Pero still, makakabuo ka rin ng Mm. $5. Kaya yung $5 nun, parang 1 week naming ini-effortan. Ganun katindi. Talaga? Yes, sobrang little talaga ng income doon. Kaya maghahanap ka talaga. Pero ano, dumating yung time na na-encounter niya yung Upwork. And then, shinare niya rin sa akin. So, that's the time na ayun, nag-ano na kami. Nag-switch na kami dun sa freelancing platforms kasi syempre mas malaki yung kita. Wow, ang amazing naman nun. May dumating na Mm. anghel.
At Oo, parang nagturo sa'yo dun ano sa sila, mga angel from the heavens. Na nagsabi sa akin na puntahan mo tong career na to dahil magbabago yung buhay mo, parang ganon. from hearing it from you, coach, talagang feeling ko talaga marami na makaka-relate kasi hindi Yes, ganun kadali makapasok sa freelancing. tama. Yun. Parang katulad din sa BPO, hindi rin siya ganun kadali. So, nung Mm. nagsimula po kayo, what services did you initially offer? So, nung nag-aaral kasi ako, sumasali-sali ako sa mga writing competition. So, na-recall ko yun, nung nag-start ako sa freelancing, naisip ko, since meron naman akong writing skills, why not use it to earn income from home? So, ayun, Mm-mm. na-stumble upon namin yung marami kasi akong nakilala ng mga rumaraket din online, parang ginagawa ng side hustle. So, nagkaroon kami ng group. So share-share kami doon ng mga nalalaman nila na mga get paid to na websites. So na-stumble pa Mm-mm. namin yung iwriter.com, which is a get paid to write website. So doon may mga orders din ng article sa paunahan kung sino makakauna makakuha ng order na yon, ikaw yung magsusulat ng article na yon. Oh, Tapos may corresponding price yon. Kung ano yung price na nakalagay doon. For example, pag 400 words, tapos $6 yung presyo, yun, mapupunta sa yung $6 pag na-approve siya ng client. So yun yung pinakauna ko in-offer na service doon sa website na yun since wala naman talagang ibang service doon, writing lang talaga. So nag-start ako sa content writing and then apart from yung sa iwriter.com, nagkaroon ako ng direct clients na yun din, nag-order ng article sa akin weekly. galing. Ay, so talagang simula pa lang, meron na po talaga kayong talent to write. And then from there, doon na talaga siya nagsimula. And nung nabuo niyo po yung Stellar Academy, ano na po yung mga services na na-offer niyo? Nung recently, bali kasi nung dumating yung time na parang na-burn out ako sa writing. Parang, although I love writing pa rin hanggang ngayon, parang nakukulangan lang ako dun sa, bukod sa income, nakukulangan ako dun sa, parang hindi niya na ma-maximize yung creativity ko. Kasi I can say that Mm. I am a creative person. So parang hindi ako ganun ka-fulfilled pag nagsusulat lang. Parang may kulang pa. So nag-upskill ako, nagdagdag ako ng graphic design and then web design and development dun sa skill set ko. So ngayon, yun na yung ino-offer ko na main service, although tumatanggap pa rin ako ng ebook design kasi maganda rin yung bigayan dun. Yes. So basically, these are services that you personally do, and then since meron na po kayong experience, ito na rin pong ino-offer niyo sa iba na gusto rin matuto. Yes, bali kino-coach ko rin yung mga classmates natin sa Stellar Freelancing Academy para matuto rin sila na kumita ng sa ebook design kasi ang minimum ko diyan 50,000 per ebook pesos. Wow, that's So gusto amazing. ko rin na So, yung mga classmates natin, kumita rin sila ng ganun, magkaroon sila ng opportunity na kumita ng ganun kalaki. galing, ang generous mo, coach. So, how many clients do you have at the moment po? Right now, ang main clients ko lang talaga tatlo. Pero ang nangyayari kasi is, yung mga long-term clients ko, pag may pinapagawa sila, bigla pa rin sila Mm-mm. nagpaparamdam. Alam mo, sumusulpot-sulpot pa rin sila. So, Yes. hindi ko alam kung makakount ko yon. Pero sige, sabihin na lang natin na 5 clients at a time yung kinikater ko. Wow. Paano mo nababalance yung oras mo? Okay. So, pero May is ano there naman any may notable deadlines. may Basta ma-meet mo deadline? yung Oo, siya. deadlines. Oo. Time management is key. Okay. Oo, So, correct. from these clients that you've worked with, is there anyone that's memorable or notable na talagang parang, talagang grabe itong experience mo with this person or with this client? Siguro ang masasabi ko, hindi ko na isasama yung mga short term lang. Pero yung ang Mm-mm. pinaka one of the notable ones, yung first, yung ano siya Russian siya. Siya talaga yung pinakauna nag-send ng invitation sa akin sa Upwork. Siya yung masasabi ko na Okay. unang nagtiwala. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon ng clients. Kasi siya yung unang nagbigay sa akin ng chance and then feedback. So, Mm-mm. kung bakit siya naging notable sa akin or memorable because dun sa sinabi niya na pag sinasabi ko sa kanya na I don't
I haven't tried this yet or I don't know how to do this yet, Yes. lagi niya sinasabi sa akin na it's okay, nobody knows everything. So, 'di ba? Yeah. Parang Ay, maano ka na, wow, ang bait naman ng client na 'to. Willing siyang mag ano sa akin, mag-train sa akin para lang, alam mo 'yun, makagain din ako ng opo. experience at the same time ma-help ko din siya. So, isa siya sa Opo. notable ones. Tapos yung isa pa sa naging notable, although negative yung naging experience namin, tsaka yung ending namin parang hindi naging maganda, naging notable siya sa akin. Hindi ko na sasabihin yung name niya, pero ang role ko din is, doon is web designer. Kaya siya naging notable is sa mga advice na sa akin, which is yun nga, you need to be consistent, you need to be more professional, which is true naman kasi syempre nung una pa lang Opo. ako na designer, hindi pa ganun consistent yung mga napoproduce ko na results. So Mm-mm. kaya siya naging notable kasi ang dami kong natutunan sa kanya. Yes. And I think yun naman ang importante na para whether it's good or bad, talagang we learn something from it. And in our True, journey, kahit anong career man yung pasukay natin, we just need that person. We need that special or I think that person na parang that person who will give us the chance to prove true. ourselves. And Oo, tama nga po sinabi nyo, siguro magandang lesson dito for everybody who's watching us is that hindi ka man ganun kagaling at this point, but you have to remember everybody starts from nothing. So, true, pero syempre, huwag ka makokontento sa ganun dapat. You do your best to also learn, and true. improve yourself. Also, Yeah. So, magandang mm-mm. magpa-mentor din tayo kasi hindi lahat talaga alam Oh, natin. So yun nga yes. sinabi ng Oo. client ko, magkakaroon at magkakaroon talaga tayo or magkakaroon ng chance or parang situation na kakailanganin natin ng support ng someone. So kung makakakuha tayo Tama. ng someone na magiging mentor natin or coach, take natin yung opportunity na yun. Oo, parang nakaka-relate ako dun, coach, ha? True. Kasi ano kay Yeah. always willing to learn ka kaya talagang naghanap ka Yes. rin ng pag-e-enrollan mo eh. Yes. So, sa dami ng ginagawa ninyo, freelancer, kayo po yung CEO, founder ng Stellar Freelancing, with you have more than one client, and then you also have kids to take care of. How do you Yeah. manage your workload effectively? So, ang ginagawa ko talaga, time management, kahit as cliche as it sounds, Yes. proper time management lang talaga. Ang ginagawa ko is, nagsiset ako ng specific times for each client or for each task. For example, Mm-mm. kailangan kong i-prepare yung kids ko. Kailangan by the time na 7 a.m. na tapos na ako or dapat before 7 a.m. tapos na ako dun sa pagpe-prepare na yon, so I can start with my day job. Yun nga yun sa Australian client ko. Kasi pagka nilagpas-lagpas ko yung mga oras ko, nag-overlap yung mga schedules ko, hindi na siya magiging proper time management. Magkakagulo-gulo na siya. So dapat Yes. may specific time frame talaga dun sa bawat ginagawa every day. Ayun, pagka halimbawa, end of shift ko na dun sa isa. End of shift na talaga. Hindi na ako mag-extend. Oo. Para may Yes. kanya-kanya talagang time slot sila within the day. I- Importante talaga may disiplina. Yeah. Yes. Okay. So, real talk tayo, coach, kasi talaga nakaka-inspire po yung mga success stories na share niyo po with us today. Pero Mm. I'm pretty sure there has been challenges that you faced in this industry. Mm. Ano po yung mga challenges na yun? Siyempre, yung unang-una, yung may mga time na halos wala talaga kasi pagka eto sa experience ko lang, hindi ko alam kung same lang, Opo. same din sa ibang freelancers. Pag ako nawalan ako ng client, totally wala talaga, as in zero. Hmm. Yun, isa talaga siya sa mga hard truths Oo. of freelancing na kasi freelancer tayo, hindi tayo employed. Pero although employed ako dun Yes. sa day job ko. Pero nung before pa, na hindi pa ako employed dun, talagang darating at darating yung time na zero talaga, wala kang projects. Yun yung isang reality ng freelancing na yes, in terms of financial rewards, talagang promising siya, pero you have to accept Mm-mm. the fact na hindi siya ganun ah siguro ka-stable kasi pwedeng anytime pwede siyang mawala, 'di ba? So yun. True.
Tapos isa pang challenge dun sa na-face ko dito sa industry is yun nga, kailangan mong i-juggle yun nga, personal life mo. Kasi syempre, kahit sabihin man natin na gusto natin kumita lagi, pero kailangan pa rin talaga natin Yes po. mag-spend ng time outside talaga sa work natin. So, dumarating talaga yung time na hindi na ako nakakapagsuklay. Nakakaligo pa naman ako. Pero hindi na ako nakapaglinis ng bahay. Tsaka, hindi na ako Oo. nakakapagdilig ng mga halaman ko kasi may pagkaplantita rin ako. So, ayan, kailangan mo i-sacrifice minsan yung mga things na usual mong ginagawa. Ayan, mga challenge din yan. And, Yes. siguro finally, yung pinaka-biggest challenge is yung dealing with yung mga difficult clients. Kasi meron din talagang difficult Mm. clients dito sa industry. So, ang payo ko lang doon pagka naka-encounter kayo ng mga difficult clients, handle it as professionally as possible. Huwag natin silang patulan. Kahit na Yes. sinasabihan nila Oo. tayo ng mga curse words or mga harsh na kung anong English na syempre, di ba may mga sarili-sarili silang term dyan, tapos iinsultuhin tayo. Be professional lang. Oo. Sabihin mo lang na um, hindi ako nakikipagtalo hindi ako yung ganitong klase ng worker or professional, and ayun, i-end mo na yung conversation para maka-move on na rin kayong dalawa. Parang ganun. So yun. So lesson talaga is you don't take personally kung ano man yung mga atake sa'yo. And True. remain professional. Kasi at the end of the day, hindi lang naman ikaw as a freelancer, ang minamarket mo, you're also marketing yung buong industriya. Di po ba? Parang True. you're Parang the face dinadala of mo the rin. Filipino freelancer. Oo, parang Yes. dinadala mo rin yung reputation ng buong freelancing industry dito sa Philippines kasi may mga tao Exactly. na Yes. mahilig mag-generalize. So minsan pagka True. meron silang na-encounter na bad na Filipino VA, Mm-mm. sasabihin nila, yan talagang mga Oo. Filipino VA na yan, ganyan talaga yung mga yan. So yun ang iwasan Oo. natin, kailangan i-take consideration din natin na baka ma-generalize tayo kung may gagawin tayo na something wrong. Yan. So, having said that, Coach, how do you market now your services as a freelancer? So firstly, lagi kong ini-emphasize to sa mga classmates natin or sa mga part ng communities natin. By the way, ang Stellar kasi merong, di bang, two communities. Kung gusto nila mag-join, yung mga viewers natin dito sa YouTube, ilalagay natin yung links sa description Mm. para makapag-join din sila. But anyway, moving Mm-mm. on, ang lagay kong ine-emphasize yung importance ng portfolio. Kasi syempre, kung nag-a-apply tayo tapos wala tayong proof of our skills, it can be hard na i-prove sa mga clients na meron talaga tayong expertise ng mga yon. So very important na magkaroon tayo ng kahit hindi na siya super impressive, basta Yeah. presentable yung ating portfolio. Ayan yung number one na tip ko for marketing services. So yun din yung ini-improve ko, constantly improve habang ayun nadadagdagan yung skills ko and projects, lagi ko rin ini-improve yung aking portfolio. And then bukod sa pag-establish ng portfolio, nag-establish din tayo ng mga online profiles. And then siyempre, yung mga platforms na yon ay sa Upwork, sa onlinejobs.ph, and then sa Mm-mm. LinkedIn. Ngayon, pag may maganda kasi tayong profile doon, ito yung lagi kong tinuturo din na dapat pagandahin natin yung profile natin para hindi natin kailangan laging mag-apply yung clients ang lalapit sa Yes. atin. Wow. Yan. Yes. Sana, So, no, hindi na tayo masyadong nahihirapan. Oo, So, oo, para hindi na tayo ganun alam mo yung parang effort maghanap ng talagang yung yes. opportunities ang lalapit sa atin. Pero hindi ako sa nagbabrag, pero totoo yan. Naging very Mm-mm. effective Oo. yung method na yan sa akin, And then yung pinaka last na tip ko, minamarket Mm. ko yung services ko by interacting sa mga Facebook groups. Kahit hindi ko man siya Yes. intention na i-promote yung services ko, pag nag interact ako with fellow freelancers sa mga community, nakakakita at nakakita ako ng opportunities. Minsan, pag may sinagot akong question, bigla na lang sila nagme-message sa akin na, do you still accept clients?
So, ayun, yung Yes. isa rin sa mga magandang tip na share ko sa inyo is gamitin nyo yung advantages ng networking. Yes. So yan guys, so remember, big deal ang portfolio. Tapos kailangan nyo optimize yung online profiles niyo. And syempre, magpakilala kayo sa mga Facebook groups. So yan, Yes, yan nga lagi malaking bagay sinasabi yan. nung client ko. Lagi ka mag-build ka ng brand even though Yes. hindi ka pa yung CEO level, kahit freelancer tayo, important pa rin na mag-build din tayo ng sarili nating brand. Yes. So Mm. coach, napaka-humble niyo pong tao pero hindi alam na na madami na po kayong napundar. Pero, so how has freelancing changed your life? So, masasabi ko talaga diyan parang 360 talaga yung turn ano na ng buhay ko kasi nung bata kami talagang dumadating sa point na alam mo yung pagka meron kaming safeguard, feeling ko ang yaman-yaman namin. Ganun yung leveling Mm-mm. nung bata pa kami. Pero ngayon, pag bumibili na kami ng safeguard, ayun, box-box na. So, parang ganun lang yung Wow. comparison. Siguro i-share ko na lang din yung mga na pundar ko since I started or nung nagtumaas na yung rate ko as a freelancer. So, sa ngayon, meron ng sariling bahay. And then, yung computer ko kahit papaano, proud ako dito kasi ako nagbuo nitong computer set ko. Ayun. Wow. Yes, yung mga pieces niya, pinili ko talaga para alam ko na yung mga specs Mm-mm. niya ay sakto doon sa use case ko. And then, ayun, meron Wow. na ring investments. And, ayun, right now, I'm looking to buy another house. Nice. Yeah. Sobrang nakaka-inspire po yung mga stories niyo, coach. So Mm. from these accomplishments in your life so far, what is the greatest achievement? Siguro yung being able to support for my kids. Kasi yun ang very important. And yung mga nanay naman, usually yan talaga yung priority, di ba? Oo. Yung mabigay lahat Oo. ng kailangan, if not yung mga wants ng mga kids. Kasi pero siguro i-consider ko na rin yung being able to provide a roof for my kids din. Kasi di ba ngayon ang hirap-hirap magpundar ng bahay kasi ang mahal-mahal, kailangan may milyones ka talaga. Kung gusto mong comfortable kayong buong family, ay kailangan mo talaga mag-save. So, siguro yun yung masasabi ko ng mga greatest achievements ko. And siguro, isama ko na din yung being able to share my knowledge kahit yung hindi man nag enroll sa akin, kahit dito sa Mm-mm. Stellar Freelancing Academy channel natin, para sa akin, it's my honor. Parang nakaka-proud na marami tayong natutulungan. Even though, yun nga, yung mga simple videos lang na akala ko, yung mga videos ko hindi siya ganun ka-informative. Pero sa iba, ang daming nagte-thank you sa atin. Tapos sinasabi nila Mm-mm. na mas naging useful pa daw yung free video natin kaysa dun sa course na in-enrollan nila. So, very touching and heartwarming. Okay. Well, thank you also, Coach, for sharing these free videos. I'm pretty sure a lot of people or also appreciate that. And kaya Mm, siguro patuloy din po kayo na-bless kasi you're also sharing this blessing with others as well. So, yes. in your opinion, Coach, what are the things that people need to know before they enter this industry? So, firstly, yun nga yung minention ko kanina, dapat ready tayo dun sa possibility na kahit magkaroon tayo ng client, may possibility na anytime mawala siya sa atin. So, para mapag-prepare natin yung sarili natin for that possibility, dapat meron muna tayong savings. Even before mag-apply Mm-mm. tayo as a freelancer. Kasi pag wala tayong savings at hindi tayo agad nakakuha ng project, magsasuffer yung mga mga bills, yung mga expenses natin, hindi natin siya mababayaran. So, dapat ready agad tayo doon for that specific situation. Tapos, ayun nga, as a freelancer, dapat hindi natin tag yung sarili natin as parang yung regular employee. Hindi tayo regular Yep. employee. We are business owners. So, dapat
as a business owner, syempre kung ipoposition mo yung sarili mo, ano ba yung usual ginagawa ng mga business owners? Di ba nagbi-build sila ng brand? So, yan yung isa rin sa mga hindi masyadong ginagawa ng mga freelancers ngayon pero I highly recommend na gawin ninyo. Mag-build kayo ng sarili nyong brand, i-promote yung sarili nyo through portfolio sites or social media kasi yan talaga yung susi para makilala tayo and para lalapitan tayo ng clients, hindi tayo yung maghahanap sa kanila. And then, dun sa mga baguhan, kung nawawalan sila ng urge or nadidishearten sila kasi hindi sila agad nakakakuha ng clients, wag lang kayong susuko. Pwede nyo siyang gawin na pansamantala lang muna yung paghahanap ng trabaho. Um, Oo. Meron kasi yung nagko-quit agad. Huwag mo na kayo mag-quit agad. Ang gawin nyo yung day job ninyo and then pag nasa bahay na kayo or if you have free time, doon kayo mag-apply. Tapos, pagka nakakuha na kayo ng project, doon na kayo mag-isip kung gusto niyo na mag-resign doon sa day job nyo. So, wag lang kayo mag-quit kasi meron akong tinuruan, sabi sa akin nung friend ko, hindi yata para sa akin yung freelancing kasi ang bilis niya sumuko. Oh, pero Oo. yun lang talaga ang key. Parang yun nga yung sa mga beauty pageants nga, 'di ba? Yung mga sikat si Pia Wurtzbach, si Catriona Gray, 'di ba? Oo. Hindi naman sila agad-agad naging Miss Universe, 'di ba? So parang tayo din, pag Tama. kasi sinukuan natin siya, hindi tayo magiging successful freelancer. So dapat wag din tayo basta-basta magkukwit. Oo. So ayan, classmates, you heard it. You heard a lot of tips from Coach Maya. So Mm. mahalaga that you save for the rainy day. You have to build your brand, believe in yourself, and of course, huwag kang susuko. Yan. Yes, So given that you've been in exactly. freelancing, Coach, for quite some time now, sabi nga natin kanina sa introduction, 13 years, di ba? Yeah. What advice would you give to freelancers that are starting out in this field? Ayun nga, katulad ng sinabi ko kanina, dapat pagka napili talaga natin tong industry na to, gawin lang natin lahat ng kaya natin ay mag-build tayo ng brand, gawa tayo ng impressive portfolio, tapos i-optimize natin yung mga profiles natin, i-establish natin yung sarili natin as a professional. Yun talagang starting pa lang dun sa profile pic natin, dapat mukha na talagang professional. Maganda Kasi na. alam mo yun, oo, Oo. isipin natin, pag tiningnan mo yung profile pic ng someone, halimbawa ikaw yung judge ng profile ng someone na yun. Paano pag nakita mo na yung profile picture niya ay topless, 'di ba? Irerespeto mo ba siya? 'Di ba parang ganun lang. It's just an example Oo. na Oo. meron talagang huge impact yung profile picture natin sa mga professional profiles natin sa pagbibuild Oo. natin ng trust for our Oo. freelancing business. So yun pa lang, start tayo dun sa profile picture. Even nga yung cover photo lagi kong pinapaya rin yan sa mga classmates natin. Kung gusto nyo na makita agad or mapansin kayo agad, gumawa kayo ng magandang cover photo sa LinkedIn. Dapat nandoon lahat ng services ninyo para isang tingin pa lang. Alam na ng mga clients or mga recruiters kung ano yung mga in-offer ninyo para hindi sila mahirapan na mag-scan through your profile. Alam mo yun? Parang ibibigay mo na agad yung kailangan nila at a glance, ganon. Tapos, Nice. makakatulong din sa mga classmates natin na merong LinkedIn profile na mag-post din kayo doon na related doon sa in-offer nyong service para ma-establish nyo yung sarili nyo as a professional in that particular field. Kasi yun, nakakatulong din yun. Yung kasing isa sa mga client ko ngayon ay in-establish niya yung sarili niya as an SEO expert. So yun yung isa sa mga natutunan ko sa kanya, which is very helpful. Nagre-reach out din siya minsan. Yung, alam mo yung reach out na hindi ka mag-o-offer directly, makikipag-friends ka muna sa mga Oo. potential clients or yan nga, recruiters, para ano din, Opo. maka-build ka ng rapport. Hindi lang yung basta para lang may hidden agenda tayo, hindi ganun agad. Dapat mag-establish para muna tayo ng rapport and then tsaka tayo mag-offer ng services natin kung tinanong lang tayo. Ayun. So, isa yan sa mga masishare ko sa inyo na pag may extra time kayo, gawin nyo kasi it costs nothing naman wala naman siyang bayad. So mag-build lang kayo ng community or makipag engage lang din kayo sa LinkedIn and I'm sure makakakuha rin kayo ng mga clients doon. Mas sobrang siksik, liglig ang mga advice payo ni Coach. Yeah. Ayan. So guys, kailangan
managing yung perception, huwag kayong titigil sa pag-learn. Invest in learning kasi in the long run kayo din na makikinabang. Yan, True. sobrang Yan pa thank you, pala, hindi ko pa Coach. pala na share na Oo. dapat as a freelancer, hindi tayo mag-stop sa pag-learn. Kasi yan ang maganda sa industry natin. Hindi lang tayo kumikita ng dollars, natututo pa tayo every day. So ayun, if Yes. ever na bago ka lang na VA aspirant, wala ka pang masyadong alam na skills, dapat aralin mo yung craft mo. Kasi pagka hindi mo inaral yung mga skills or yung mga tasks na ginagawa ng VA, mahihirapan ka pagka halimbawa natanggap ka or nag-a-apply ka, tapos hahanapan ka nila ng experience. Hindi mo ma-explain mabuti yung sarili mo or yung skills mo or yung portfolio mo kung wala kang knowledge dun sa mga task na yon. So, I highly recommend na kung kaya nyo mag-self-study kayo. Meron naman tayong mga YouTube tutorials dito or mag-enroll kayo sa mga academies like dito sa Stellar Freelancing Academy para ayun, ma-enhance yung skills ninyo and makakuha rin kayo ng mentor or someone na mag-guide sa inyo throughout dun sa path nyo towards freelancing. Ayan. So, ayan guys ha. Knowledge is power. Ayan. True. Okay. So, thank you so much, Coach Maya, for sharing your story with us. I'm sure sobrang dami ang natuto sa mga lessons, experiences mo. And before we say goodbye, classmates, please don't forget to visit our website. We have our Facebook as well and our YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe for more freelancing stories and tips. Ayan, so it's a wrap for today's interview. Again, thank you, Coach Maya. And for our classmates, don't also forget to click the notification bell so you get notified when we upload new videos. Bye, guys. Thank you Okay, po. bye Bye-bye. guys!